channeling your energy. Your soul calls here. Weekly reading! Welcome mga Aries! Kung napadpad ka sa video na to, gusto kong sabihin sa iyo na naniniwala akong hindi ito aksidente. Sa dami ng pwedeng lumabas sa screen mo ngayon, ito ang pinili ng pagkakataon. Kaya bago tayo magsimula, huminga ka ng malalim, dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata kung komportable ka. Huminga papasok at dahan-dahang ilabas. Sayaan mong kumalma ang isip mo, bitawan muna natin ang pagod, ang mga alalahin at lahat ng bigat na dala mo nitong mga nakaraang araw. Inaanyayahan ko ang ating Divine Creator, ang ating Guardian Angels, Spirit Guides at lahat ng liwanag na gumagabay sa atin. Gabayan nawa tayo sa message para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat Aries na nanonood. Paalala lamang, general reading lang po ito. Hindi lahat ng message ay para sa lahat. Kunin lamang ang nararamdaman mong tumutugma sa iyong sitwasyon at hayaan ang hindi para sa iyo. At ang angel number na mga Aries for this week ay 0220. Napakaganda ng message na dala nito. Ang numerong ito ay nagsasabing oras na para kumilos sa ideyang matagal mo nang iniisip. Maaring ilang linggo o ilang buwan mo nang ipinagpapaliban ang isang plano, pwedeng negosyo, bagong trabaho, pag-a-apply sa ibang bansa, pag-aaral ng bagong skill o simpleng pag-aayos ng direksyon ng iyong buhay. Sinasabi ng iyong mga angels, huwag mong maliitin ang maliit na hakbang. Hindi kailangang makita mo agad ang buong daan. Ang kailangan lang ay magsimula. At mahalaga din ang message na to, divine timing. Kung pakiramdam mo ay mabagal ang mga pangyayari, hindi ibig sabihin ay nakalimutan ka ng langit. May mga pintuang hindi pa bumubukas dahil may inihahanda pang mas magandang pagkakataon. Pinapaalalahanan ka rin maging praktikal. Hindi lahat ng gusto ay kailangang madiliin. Planuin ng mabuti. Ayan ang nararamdaman kong energy ng mga cards mo. Mag-ipon kung kinakailangan. Makipagtulungan sa mga taong mapagkakatiwalaan. Magkaroon ng disiplina dahil yun ang message ng angels mo. Nasa harapan mo ang pagkakataong umakyat sa mas mataas na antas ng buhay. May magandang kapalaran na nakalaan para sa iyo. Ngunit kailangan mo ring gamitin ang tamang pagdedesisyon. Ngayon naman, nararamdaman ko ang energy mo for this week. Sa umpisa pa lang nakikita kong emosyon na parang matagal nang kinikimkim. May ilan sa inyo na parang napagod sa kakabigay. Ikaw laging umiintindi, ikaw ang laging nagbibigay ng suporta. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, parang walang lumalapit. May ilan ding nanonood ngayon na may tampuhan, malamig na communication o hindi pa lubusang naghihilom ang sugat sa puso. Hindi ko to nakikitang permanente, mas nakikita ko tong yugto ng pag-heal. At habang nag-heal ka, may unti-unting bumabalik sa kumpiyansa sa sarili mo. Unti-unti mong naaalala kung sino ka bago ka masaktan. Nakikita ko rin dito ang tagumpay, may pagkilala, may magandang balita, may tao o grupo na magsasabing magaling ang ginawa mo. Para sa mga nagtatrabaho, possible tong promotion, incentive, bonus, bagong project o simpleng appreciation na matagal mong hinihintay. Para sa mga OFW na nanonood, parang may malaking pagbabago sa trabaho, may ilan sa inyo na maaring makatanggap ng bagong kontrata, may possibility ding may bagong employer o mas magandang offer. Kung matagal nang tahimik ang application mo, mukhang nagsisimulang gumalaw ang energy. Kung naghihintay ka ng visa, deployment o approval, mukhang may magandang development. Hindi ko sinasabing pare-pareho ito sa lahat ha, pero malinaw na may pagbubukas ng bagong opportunity. May isa pa akong nakikitang message, usaping pera. May bagong pagkakakitaan, hindi man ito agad malaking halaga, pero ito ang klase ng opportunity na pwedeng lumaki kapag inalagaan mo. Kung may iniisip kang maliit na negosyo, sideline, nakikita ko rin ang online selling, affiliate, marketing,
freelancing o bagong investment sa sarili mong skills, maganda ang energy nito. Kapag nakita mo ang pagkakataon, kumilos ka. Dahil ang itinatanim mo ngayon, ang aanihin mo sa mga susunod. Sa usaping pag-ibig, may nakikita akong isang taong gustong makipaglapit. Ngunit tila nahiya pa. Parang gusto niyang magsimula ulit ng usapan o ayusin ang isang hindi pagkakaunawaan. Kung ikaw naman ay single, may possibility na may bagong taong papasok sa buhay mo. Hindi siya mukhang dramatic, mas simple, mas sincere, unti-unti lang. Kaya wag mong madaliin. Hayaan mong natural ang connection na umusbong. May paalala rin ang energy mo, Aries. Wag mong ikumpara ang sarili mo sa timeline ng ibang tao. May ilan sa inyo ang napapaisip kung bakit parang ang bilis umunlad ng iba. Bakit sila nakakaipon? Bakit sila nakakapagpatayo ng bahay? Bakit sila nakapag-abroad? Pero ang message para sa'yo ay simple. May sariling oras ang bawat tao. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy kang gumagalaw. Nakikita ko rin na may ilan sa inyong sobrang mataas ang standard sa sarili. Kapag hindi perfect ang result, pakiramdam mo ay failure na agad. Pero hindi yun ang nakikita ko. Nakikita ko ang isang taong malayo na ang narating kahit hindi niya napapansin. Marami ka nang nalampasan, marami ka nang pinagdaanan, at mas matatag ka ngayon kaysa noong nakaraang taon. At sa pagtatapos ng linggo, maaaring hindi pa perfect ang lahat. May mga bagay pa rin hindi pagganap na malinaw. May mga plano pang inaayos ng universe sa likod ng mga eksena. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ka pababa ang direksyon mo. Paakyat ang energy mo. Unti-unti, hakbang-hakbang. At kapag nagtiwala ka sa proseso, mas malayo pa ang mararating mo kaysa sa inaakala mo ngayon. Para naman sa mga Aries na nasa ibang bansa o OFW na nanonood, marami akong nakikitang Aries na matagal nang nagtitiis, hindi biro ang malayo sa pamilya. May ilan sa inyo na halos araw-araw ay trabaho at bahay lang ang routine. Minsan napapaisip na rin kung kailan ba matatapos ang sacrifice nila. Kung isa ka rito, gusto kong sabihin na may nakikita akong unti-unting paggalaw ng iyong sitwasyon. Kung naghihintay ka ng renewal ng kontrata, mas magandang employer, salary increase o pagkakataong makalipat sa mas maayos na company, may possibility ng energy na lumalapit. Patuloy kang magtiwala at huwag kang mawalan ng pag-asa. Shout out sa lahat ng Aries OFWs na nanonood mula sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, Singapore, Hong Kong, Macau, Taiwan, Japan, South Korea, Australia, New Zealand, Canada, United States, United Kingdom, Ireland, Germany, Italy at iba pang bahagi ng mundo. Maraming salamat sa sipag at sacrifice ninyo para sa inyong pamilya. Naway gabayan kayo ng Diyos at ng inyong mga angels sa bawat desisyon. At para naman sa ating mga nakakatandang Aries, kung matagal ka nang nagdarasal para sa katahimikan, maayos na kalusugan at pagkakaisa ng pamilya, nararamdaman ko na dinirinig naman ang bawat panalangin mo. Maaring hindi agad dumating ang lahat ng sagot, pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Nakikita ko rin ang mga anak, apo o mga kamag-anak na muling lalapit sa iyo. Possible na magkaroon ng pag-uusap na matagal mo nang hinihintay. Kung may iniinda kang pagod o panghihina, ito rin ang paalala na huwag kalimutang unahin ang iyong kalusugan. Magpahinga kapag kailangan, uminom ng gamot kung may resetang doktor at alagaan ang sarili. Hindi pa tapos ang layunin mo sa mundong ito. Marami ka pang may ibabahaging karunungan at pagmamahal sa iyong pamilya. At tandaan mo ito, Aries, hindi nasusukat ang halaga mo sa edad mo. Ang liwanag mo ay patuloy na nagbibigay ng inspiration sa mga taong nagmamahal sa iyo. Maraming biyaya pa ang maaari mong matanggap sa tamang panahon. Patuloy ka lamang magtiwala at magpasalamat sa bawat bagong araw. Kung nakarating ka hanggang dulo ng video na to, maraming salamat sa inyong pakikinig, Aries, Sun, Moon at Rising.
Naway pagpalain ang inyong buong linggo. At muli, ito si Astro Luna Quest. Hanggang sa muli nating reading.